Preparation para sa construction ng aesthetic na CR/shower. Na-deliver na ang unang batch na materyales. Siyempre, yung ating camping site project, tuloy-tuloy pa rin. Sarap dito, ang hangin, di ba? Kailangan ding hawiin ang construction site natin mula sa mga puno na maaaring maging risk sa amin at magiging guest. At siyempre, kailangan linisin ang mga pinagputulan. Malaki-laki rin pala ang gagastusin natin sa araw na ito. Lumayo din siya. Para sa isang need nating i-check para sa camping site project, ang CR, nakipag-meeting agad ako kay Por. Siya rin ang gumawa ng production area ko para sa initial estimate ng ating materyales. Aba, ay syempre pag ganun, nareseta ang usapin. Aba, ay kinakabahan na ako. Anyway, it is what it is. Kamakalwa, nagpunta naman kami sa farm para mag-site visit at markahan kung saan itatayo ang ating CR. Susunod na weekend naman na pumunta kami sa farm para mag-prepare. Nasaktuhan namin ang deliver ng initial na materyales. Semento, PVC, fittings, at nauna na ang hollow blocks at buhangin nung minsan. Kaya tsanay ko na rin lang muna ang pagbababa nila para sure tayo na kompleto at tama. Alam niyo ba sa initial materials pa lang, naka 20,031 pesos na kagad kami. Ibig sabihin plus pa kagad yan ng 10,000 pesos dahil 50% ng materyales ang usapan sa labor. Aray ko. So sure na ang 30,000 ang initial gastos natin and for sure, sobrang dami pa niyan dahil wala pa yung yero at trusses. Dito pa rin tayo sa farm, syempre yung ating camping site project, tuloy-tuloy pa rin. Sarap dito, ang hangin, di ba? Hindi pa naman magsisimula ngayon ang construction, pero itong nyog na katabi ng ating poso, pinatumba ko na dahil base sa ating overall site plan, tatamaan siya ng ating ipapagawa. Pero dahil medyo off ang pagkahukay nito, halos nasa baba ang bungo ng nyog. Kaya naisip ko na baka mahirap iangat ito kapag nag-power saw na. Kaya nagkutingting kami at nag-isip habang wala pa ang maglalagare. Tinry naming iahon ang nyog ng buo. Kaya ng chain hoist. Kaso hindi kaya ng ating pinagtalian at tali na ginamit sa chain hoist. Nag-try pa kami ng ibang paraan. Umusod naman kahit paano, pero hindi talaga kaya eh. Wala kaming kadena na pantali. Sobrang bigat ng nyog at ang mismong bungo. Alam ko maraming tatrash talk sa akin dito, pero hayaan nyo lang kami mag-experiment habang wala pang naglalagari ng nyog. Napagalaw pa namin siya nung gumamit pa kami ng isang poste na malaki at binaon para dito hilahin. Kaso, sobrang bigat talaga. Kaya nung dumating na ang maglalagare, pinaputol na namin ang bungo para gumaan kahit paano. Nung naputol na, na-imove naman namin ang bungo. Kaso, tumigil din siya dahil nga yung bungo, sobrang laki. Kumakalso siya sa lupa at dahil mababa ang ating pinagtatalian ng chain hoist. Ayun, ayaw umahon. Kaya ang solusyon, ipapahati ko pa ang bungo na ito sa 3 o 4 kung kaya. Kaya hinintay na muna namin matapos ang lagare. Medyo bata daw itong nyog na ito at hindi pwedeng gamitin sa construction. Pang scaffolding lang siya. Pero pinalagari ko na rin, andito na eh. Baka magagamit ko rin naman sa iba pang projects dito. Itong isang puno na ito, pinatrim ko rin sa taas. Kasi nakaslan siya papunta sa loob ng farm at tapat ng gagawin na CR. Huwag niyong gagayahin yan ha. Siya ang taga-akyat at taga-putol talaga ng puno dito sa amin. Alam niya ang ginagawa niya. Pero hindi yan OSHA approved kaya pikit muna sila. Para dyan, ang paputol ng ganyan ay 700 pesos. At ito nga, mabilis na namin nakuha ang hati-hati ng bungo. Kaso, itong isang ito hindi na nahati. Hindi na kinaya ng power saw. At hindi pa rin siya kaya ng mano-mano kaya ginamitan namin ulit ng chain hoist. Siguro naman ay aahon ka na dahil magaan-gana. Para sa lagare, 1,500 pesos ang binayad ko. Inilayo na lang namin itong bungo na ito. Mukhang madali, di ba? Pero nakakapagod din mag-setup, maghila, at i-reset ang hoist. Inilayo lang namin sa hindi natatama na construction. Lumayo din siya! Nagmerienda lang kami ng ice cold Milo at konting tinapay. At talagang mabigat-bigat din na rin gawain. Talaga namang. At least na-clear na namin ang spot ng construction. Konting linis pa at masimula na ito kagad. Itinapo namin ang mga bungo ng nyog. Ang mga dahon ng pinutol na puno at nyog doon sa part ng farm na nahuhukay. Medyo nakakapagod itong araw na ito pero marami-rami naman tayo nagawa kaya worth it. Then lastly, para sa labor ng additional hands, 1,050 pesos. Ang bilis ng bawas. Kakasya kaya ang budget? Yun lang. Peace.